May mga lumalabas na recent na mga surveys well, we can't argue with no, yung numbers daw na mataas pa rin nga si sabi nyo nga imposible pero si Vice President Sara Duterte ay okay pa rin yung mga numbers na pwedeng i-translate to yung chances niya sa pagtakbo sa 2028. Ito po, kahit reviewin po natin sa kasaysayan, yung lahat ng number one ka mga surveys early on, hindi po sila yung nagiging presidente. Nandiyan na sila Jovito Salonga, Raul Roco, tapos itong si Miriam noong 1998, tapos itong si Noli de Castro, yung panahon si Grace Poe, tapos Binay. Then, itong 2022, ang lumalamang sa survey nun, si Sara mismo. Yeah. It's not President Marcos sa mga early surveys. Diba? So, none of them. Ngayon, itong kay Binay, back in 2015, 2014, 80% nga yan ang rating niya eh. Yeah. Pero by the filing, wala na. Mababa na. Itong si Sara ngayon, okay, siya nga yung pinakamataas, pero 30+% lang. 30+%. Tapos nakita mo yung undecided ilan, 30+% also. Yeah. So, ano na yan, wala na kasi siyang novelty eh. Nakita na ng mga tao what she is capable of doing, kung anong dami siya pwede niya magawa. Kaya, nagpipik na siya eh. So, ano yan, bukod sa malayo pa, he's starting off at a very, very low point. Yun lang masabi natin.